magandang araw mga kabataan, mga OFW at lahat ng nanonood. Ako sila ng #WalkWithLan at ngayon papasok tayo sa isang napaka-importante at nakakainit na ulo ng topic. Hindi lang PUV drivers ang apektado. Kailangan na rin ng subsidy para sa buong supply chain. Ngayong March 2026, grabe ang oil price hikes. No? Gasoline plus 12 pesos, 12 to 16 pesos per liter. Diesel 20 pesos to 24 pesos per liter. Ilan sa pinakamalaking sa history natin dahil sa tension sa Middle East. Imagine niyo diesel na 100 pesos pataas per liter. Parang biro, no? Pero totoo. At sino ang talagang nagdurusa? Hindi lang jeep drivers, kundi truckers, magsasaka, mangingisda, delivery riders, logistics providers. Resulta, tataas na naman ang presyo ng bigas, gulay, isda, lahat. Kung iniisip mo, okay lang, may subsidy naman sa PUV, mali ka. Kaya nga nagsalita si Cavite Representative Jolo Revilla. Anak po yan ni Lani Revilla at ni Bong Revilla. Hindi lang mga PUV drivers ang apektado. Ang dapat tulungan ay ang buong supply chain. Today, ilang mga minuto tayo ng deep dive, facts, kritika, witty truths at bakit importante ito sa future natin. Stay tuned, like and subscribe agad para hindi ka mag-miss. Una, facts muna. March 2026, pinakamalaking weekly hikes, diesel hanggang 23.90 pesos per liter increase. Dahilan, geopolitical tensions, attack sa energy sites sa Qatar, Strait of Hormuz issues, Philippines imports 95% ng oil natin, kaya diretso impact. Pero weak din, almost 60 pesos per $1 na mga kaibigan. Pero panalo tayo bilang mga YouTuber dito, Okay, parang tayo yung tipaklong na laging nasa huli sa pila. Pag may problema sa mundo, tayo agad ang unang binabaksak. May action naman, di ba? 5,000 pesos fuel subsidy para sa PUV drivers via DSWD, AICS, LTFRB, Pantawid Pasada. Farmers at fisher folk, 3,000 pesos each. DAB4, 26,000 pesos. Beneficiaries po yan. 26,000 beneficiaries. Over 10,000 fisher folk na nakakuha. Grabe, no? Sapatos ba ito ng elepante? 5,000 one time lang para sa PUB, pero weekly hikes. Truckers, wala pang dedicated. Logistics, cargo operators, halos wala. Si Jolo Revilla mismo nagsabi, this is not just about helping one sector, it's about protecting the entire economy. Tama siya. Kung hindi natin suportahan ang truckers na nagdadala ng goods mula probinsya hanggang sa Maynila, presyo ng palengke tataas pa. Sabi ni Representative Revilla, hindi lang PUV ang buong supply chain, production, transportasyon, distribution. Truckers backbone ng logistics, pagkain, gamot, construction materials, farmers, fisher folk, gastos sa tractor, bangka, diretso sa presyo ng pagkain. Domino effect yan. Production up, transport up, market up, tayo ang lugi. Her urges DOTR, DOE, DA, DTI to collaborate for responsive mechanism. Warning maiwasan ang posibleng hyperinflation. Sa economics, ito ang cost push inflation via energy. Hindi lang relief, kailangang structural support. Parang pag may sakit ang tiyan, gamot sa ulo lang binibigay, hindi effective. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga kabataan, future jobs nyo affected. Logistics boom pero costly. Food prices up. Less savings for education gadgets. OFW sa remittances stretched thin. Groceries sa Pilipinas, mahal na. Inflation February 2026, 2.4%. Food up, 1.8%. PSA, fish plus 7.7%. Wow, Veggies plus 6.1%. Kung hindi maagapan, 2026 could hit higher.
Yung diskarte natin, pagod na. Kailangan systemic change. Hindi lang tiis lang, ha? Para makatipid, check sa Shopee or Lazada, solar charges para less fuel sa generators o efficient cookers. Link down below. At marami pang iba. Okay, ha? Okay, mga kaibigan, yung call po ni Jolo Revilla, no? Congressman po yan, representative po yan ng Cavite. Revilla's call holistic prevents domino. Okay, ha? Government's reactive, not proactive. Bakit hindi permanent fuel subsidy program? Like Dilima's old bill, 7,000 pesos per month. Taas nun, ha? Budget, prioritize. Targeted time-bound subsidies. Promote, ha? Renewables. Work from home expansion. Revilla's other suggestion. Question to viewers, mga kaibigan, ha? Anong mas effective? One-time cash o long-term policy? Comment down below. Okay, mga kabataan, mga OFW na nanonood dyan sa abroad, pause muna tayo sa kwento ni Jolo Revilla at tignan natin ang latest facts on the ground ngayong March 2026 kasi hindi lang ito salita na nangyayari na talaga ng ang domino effect na binabanggit niya. Una, ang oil price reality check. Sa linggong March 17 to 23, grabe no? Diesel tumaas ang 20 pesos 20 pesos and 40 centavos, no? Hanggang 23.90 pesos per liter. Gasoline 12.90 to 16.60 liter per liter. Kerosene 6.90 to 8.90 liter per liter. Imagine diesel na halos 100 piso. Sa iba nga, more than 100 na. Pataas sa ilang stations. Dahilan, Middle East tensions pa rin. Supply disruptions sa Strait of Hormuz, attack sa energy facilities. Philippines import almost all of our soil, plus mahina ang piso, diretso tayo ang binabaksak. Parang tayo yung free rider sa eroplano ng mundo. Pag may turbulence sa Middle East, tayo agad ang unang nahuhulog sa upuan natin. Ngayon government response, may progress ba? Positive side, may 5,000 pesos fuel subsidy na para sa PUB drivers via DOTR, LTFRB, Pantawid, Pasada. Farmers naman, DA rolls out 5,000 pesos para sa mga gumagamit ng mechanized equipment, 9,570 plus beneficiaries targeted. Fisher folk, 3,000 pesos each from BIFAR. Over 10,000 na ang nakatanggap nationwide, lalo na sa regions 7 and 5. President Marcos mismo nag-announce ng cash aid at fuel subsidies para sa PUV, farmers at fishers para i-cushion ang impact. Pero critical tayo rito sapatos pa rin ba o ito sa elepante? One time lang. Yan 5,000 or 3,000 pesos pero weekly o bi-weekly ang price hikes. Truckers, inter-island cargo operators, last mile delivery riders, halos wala pang dedicated program. Logistics sectors na backbone ng supply chain. Pag nagtaas sila ng hauling fee dahil sa diesel, diretsyo na presyo ng bigas, gulay, isda sa palengke. Look at inflation numbers, mga kaibigan. Grabe, malalaki yung mga numero na yan. Huwag na natin balikan. Ito ang classic cost push inflation via energy shock. Hindi lang relief ang kailangan. Structural, kaya tama si Revilla na sabihing targeted ang time-bound subsidy program para sa buong supply chain. Hindi one size fits all dapat prioritize. Truckers muna na nagdadala ng agri-products mula probinsya, then farmers, fisher folks para hindi masira ang produksyon, then delivery para hindi magtaas ang last mile cost. Pros ng proposal ni Revilla, holistic, protects food security at price stability, prevents hyperinflation, warning through extreme pero valid risk kung prolong ang conflict. Interagency collab, DOTR, DOE, DA, DTI, pwede maging efficient kapag seryoso. Nako, haba pala nito. Budget constraints, mga kaibigan, saan kukunin? By 21 billion pesos fast track funds para sa subsidies. Pero kailangan mas malaki para sa logistics. Okay, implementation challenges. Paano i-verify ang trackers? Baka mag-abuso. Short-term versus long-term. Better sana permanent program like Senator De Lima's old push for 7,000 pesos monthly subsidy sa vulnerable sectors. Alternative ideas worth discussing, Revilla rin mismo nag-push ng WFH
Expansion sa private sector para bawasan ang fuel consumption. Commute less equals diesel, gas, savings. Promote renewable, solar para sa farms, fishing boats, electric trucks, long term, pero ngayon, urgent ang subsidy. Mga OFW dyan, ha, yung padala nyo sa pamilya, pag tumaas presyo ng pagkain, mas mababa ang real value. Sa mga kabataan, future jobs nyo sa logistics, agri-tech, e-commerce, pag mataas ang fuel, mas mataas ang operations, less opportunities. Ay, ako, affiliate tip to help you cope ngayon, ha? Para makatipid sa fuel o daily gastos, check mo ha sa Shopee o Lazada yung solar powered chargers para sa mga phones, gadgets habang on the go. Portable butane stoves, ha? Less gas usage sa bahay. O fuel efficient additives para sa mga motors. Link sa description at comment section. Affiliate links yan. Support din sa mga channel natin, no? Siyempre, pag bibili kayo, meron tayong konting commission. So hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.